Maaga-maaga pa lang ay nasa harap na ng gusali ng Adeas Group si Cathy. Bitbit ang kanyang makeup bag. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang tatlong magagarbong gusali sa loob ng napakalawak na compound. Grabe, ganito pala kayaman ang pamilya Adea. Mahina niyang bulong. Halatang hindi lang basta mayaman, kundi makapangyarihan din. Pagpasok niya sa lobby, dire-diretso siya sa front desk. Hi, ako po si Catherine Castañeda. May appointment po ako kay CEO Liam Adea. Ako po ang stylist niya. Ngumiti ang receptionist. Yes ma'am, inform na kami. Nasa 37th floor po siya. Paglabas ng elevator, kumanan po kayo. Unang opisina sa kanan. Salamat. Kaagad namang nag-usap-usap ang mga receptionist pag-alis niya. Totoo pala no, may babaeng stylist talagang CEO. First time to diba? Hindi nga natin alam kung straight pa yun eh. Actually, parang nakita ko na siyang may kasamang babae dati. Payat long hair. Natural ang ganda. Yun nga. Wala siyang makeup pero sobrang kinis ang balat niya. Nakakainggit. Habang abala sila sa chismisan, si Cathy tahimik na pinagmamasdan ng tanawin mula sa salamin ng elevator. Parang ibang mundo ang pinasok niya. Elegante, moderno, at napakaganda. Ang yaman pala talaga ng mayabang na yun. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang kumpanya niya. Pagdating sa floor na yun, lalo siyang namangha. May sarili pang indoor golf at entertainment area bukod sa opisina ni Liam. Kumatok siya, lumabas si Frederick na may ngiti sa labi. Miss Castañeda, hinihintay ka na ni CEO. Salamat. Simple pero elegante ang opisina ni Liam. Saktong-sakto sa isang CEO. Nasa harapan nito ng mesa, abalang pumipirma ng dokumento habang may ilang manager sa tabi niya. Tahimik lang si Cathy sa isang sulok. Pinagmamasdan ang kilos nito. Ilang saglit pa nagsalita si Liam sa Spanish. Mahina pero malamig. Itatranslate na natin sa Tagalog. Ito ba ang tinatawag mong trabaho? Hindi ko ibinigay sa iyo ang China-Spain line para ipetics mo. Kung di mo kayang patasin ng 2% na kita, mag-resign ka na. Kabado ang manager, pawis na pawis. Please CEO, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Muling napatingin si Liam kay Cathy. Saglit na kumurap ang mga mata nito at nawala ang inis sa mukha. Basahin mong mabuti yan, huling pagkakataon mo na. Nang makali sa mga manager, saka lang siya tumingin kay Cathy. Sakto ang dating mo. Umpisan ko na po ba yung pag-ayos sa inyo? Hindi kailangan ng bonggang ayos. Piliin mo lang ay susut ko, nandun ang dressing room. Tumango lang si Cathy. Sinamahan siya ni Frederick. Laking gulat niya nang makitang puro custom-made ang mga damit sa loob. Anong event po ba yung pupuntahan niya? Sabi niya, private gathering lang. Pumili siya ng semi-formal outfit. Pero bago siya lumabas, itinuro ni Frederick ang isang hilera ng damit. Miss Castañeda, yung row na yan para sa'yo. Ano? Para sa akin? Yes, ikaw ang babaeng kasama ni CEO mamaya. Pero, wala nang pero, utos yan ng CEO. Tulala si Cathy. Nang buksan niya ang wardrobe, puro latest high-end branded ang mga damit. Hindi custom-made, pero sobrang mamahalin. Pinili niya ang isang classic Burberry na bagay sa suot ni Liam. Matapos magbihis at magayos, lumabas siya. Napatingin si Liam at tila natulala. Bumalik ang tingin nito sa birthmark niya. Siya nga ba? CEO, hindi ho ba maganda pinili kong damit? Walang sagot si Liam. Pinagmasdan lang siya, kunot na o. Kung hindi ho kayo satisfied, pwede naman ako magpalit. No, maganda yan. Ilan kayo magkapatid? 3, kuya at bunso kong kapatid na babae. Mabilis niyang sagot. Ayaw niyang ipagsabi ang totoo tungkol kay Benji. Okay. Biglang tumunog ang phone ni Catherine. CEO, pwede ko po bang sagutin saglit? Tumango lang si Liam. Lumayo si Cathy, si Liam naman, tahimik na pinagmamasdan siya. Halatang may mabigat na problema ito. Pagbalik ni Cathy, kalmado ang mukha, pero sa loob-loob niya, nag-aalala siya. Malapit na ang treatment ni Benji pero wala pa siyang pambayad. Tapos na, sabi niya matapos ayusan si Liam. You look very beautiful today. Mahinang wika ni Liam. Thank you. Sa di kalayuan, nagbubulungan ang mga assistant. Napansin niyo, iba talaga ang trato ni CEO sa kanya.
Oo nga no, never siyang naging ganyan sa ibang babae ah. Kasi si Miss Castañeda, hindi siya yung tipo na lumalapit. Tumigil na kayo. Si iyo ang pinag-uusapan niyo. Tahimik agad ang grupo. Pumili ka ng gusto mo. Ha? Buksan mo. Isa-isang binuksan ni Cathy. Tumambad ang magagara at mamahaling hikaw. Hindi pa yan lumalabas sa market. Pili ka. Para naman hindi ka mukhang dukha mamaya. Namula si Cathy. Pinili niya ang tourmaline earrings. Alam niyang sobrang mahal nito. Kaya ingat na ingat siya. Bagay sa'yo. Tara na, late na tayo. Paglabas nila, umabante si Liam at inarkong bahagya ang braso. Miss Castañeda, ikaw ang kadate ko ngayon, hindi assistant. Alam ko naman. Pero hindi niya inakbayan si Liam. Napakunot-no ito. Kailangan na ba yan dito? Wala pa tayo sa event. Natawa ang mga assistant sa narinig. Lumapit si Liam at bumulong. Gusto mong mabawasan ang utang mo? Mabilis pa sa 4:00, ikinabit na ni Cathy ang braso niya sa braso ni Liam. Paglabas nila ng elevator, lahat ng empleyado napatigil. Oh my, may kasamang CEO. Nahihiyang yumuko si Cathy. Parang ang mga palasong tumatama ang tingin ng mga tao sa kanya. Parang kasalanan niya. Pagdating sa labas, isang mamahaling Aston Martin ang naghihintay. Napansin ni Cathy na iba na naman ang kotse ni Liam. Bagay ito sa suot niyang classy, pero may dating. Hindi niya napigilang titigan si Liam. Masyado itong gwapo at may dating. Kaya pala halos kainin siya ng tingin ng mga babaeng empleyado kanina. Kung hindi lang talaga kailangan para sa gamutan ni Benji, hindi siya papayag na sumama sa event na to. Paglapit nila sa sasakyan, agad binuksan ni Frederick ang pinto. Umupo si Liam, kasunod si Cathy na inalalayan pa. Habang nasa loob na, agad niyang kinuha ang phone at nag-text sa mga kakilala para makahiram ng pera. Pero wala ni isa ang nag-reply. Ang hirap na talagang umutang ngayon. Hindi siya pwedeng tumigil sa pagpapagamot kay Benji. Malaki na ang improvement, sabi ng doktor, pero kulang pa. Napansin ni Liam ang lungkot sa mukha ni Cathy habang nagmamaneho. Pera ba ulit ang problema mo? Oo, yung utang ko sa'yo. Ang ibig kong sabihin, kailangan mo ba ng pera? Gusto mo bang pahiramin kita? Hindi, ayoko nang dagdagan pa ang utang ko. Napatigil si Liam, parang di makapaniwala. Nagpreno ito at ngumiti. Ano ulit sabi mo? Kinilabutan si Cathy. Hindi niya alam kung bakit parang delikado ang ngiti ni Liam. Tumawag ito kay Frederick. Dalhan mo kami ng 200,000 cash. Ilang minuto lang may bitbit ng maliit na kahon si Frederick. Hindi man ito official event, pero ayoko magmukha kang may pinapasan. Ito, kunin mo na. Idagdag mo na lang sa utang mo. Sa laki ng utang mo, parang pareho rin. Gusto sanang tumanggi ni Cathy pero nang makita ang perang laman ng kahon, hindi niya kayang tumanggi. Salamat CEO, babawi ako. Magtatrabaho ako mabuti para mabayaran kita. Okay, ayusin mo na yung mukha mo, malapit na tayo. Tahimik lang si Liam pero alam niyang nakatulong siya. Si Cathy naman nakahinga ng maluwag. Sobra pa nga ang pera. Pwede pa siyang kumuha ng yaya para kay Benji. Pagdating nila sa isang mala-Europeyong mansyon, biglang sumikip ang dibdib ni Cathy. Hindi siya sanay sa ganitong party. Noon pa man, bahay-eskwela lang ang buhay niya. Habang si Mona, anak-anakan ng Castañeda, kilalang kilala sa mga party na ganito. At sa tuwing may bisita, si Mona lang ang ipinapakilala ng mag-asawang Castañeda. Pagpasok sa loob, daming magaganda at gwapong bisita. Pero nang makita ng 3 lalaki si Liam kasama si Cathy, napatigil sila. Liam, may kasama ka bang babae? Gulat ni Wendell. Pinakilala sila ni Liam. Wendell Ford, Hayes, and Hudson Wang. Mga kaibigan ko, siya si Catherine. Napansin ng 3 ang pagiging awkward ni Cathy. Hello po, ako po si... Alam na nila ang pangalan mo. Namula si Catherine. Halika, upo ka. First time ni Liam magdala ng babae. Nagkatinginan si Catherine at Liam pero walang sinabi si Liam. Habang nag-uusap ang grupo tungkol sa Northwest Mining, tahimik lang si Cathy hanggang tinanong siya bigla ni Wendell. Anong alam mo? Ako po, stylist lang. Di po ako marunong sa business. Natawa si Wendell pero nabighani sa pagiging totoo niya.
Nabanggit ni Cathy ang hilig niya sa Eastern aesthetics at tila nakahanap siya ng kausap kay Hayes. Habang masayang nagkwekwentuhan ng dalawa, hindi maitago ni Liam ang inis. Bakit parang kay Hayes lang palaging bukas si Catherine? Kat, kunan mo nga ako ng tubig. Biglang utos ni Liam. Alam ni Cathy na pinapaalis lang siya. Tumango na lang siya at umalis. Pagkaalis niya, agad lumapit si Wendell kay Liam. Totoo ba yan? Siya na ba yung hinahanap mo? Hindi. Si Abby. Hindi ko siya girlfriend. Yang master, dumating na si Miss Estrada. Si Abby, ang babaeng may gusto kay Liam. Agad siyang lumapit. Liam, di mo man lang ako inimbita. Hindi ko party to. Dapat si Wendell ang mag-imbita sa'yo. Nagbalik si Cathy dala ang tubig. Pagkakita ni Abby sa kanya, naningkit ang mga mata nito. Ikaw? Nabitawan ni Cathy ang baso sa gulat. Sorry po. Miss Estrada, siya ang kasama ko ngayong gabi. Natigil si Abby, napahiya. Gusto sanang magpaliwanag ni Cathy, pero agad siyang tinawag ni Liam. Tara na, Kat. May gagawin pa tayo. Habang papalayo, galit na galit si Abby sa loob-loob niya. Hindi mo ako kilala, babae ka. CEO, sandali lang. Tawag ni Cathy habang pilit binabawi ang kanyang kamay. Hawak pa rin kasi ni Liam ang pulso niya. Bakit? Gusto mo pa bumalik at makapagkwentuhan kay Hayes? Inis na sabi ni Liam. Ano ba problema mo? Masama bang sumagot ako sa mga tanong ng kaibigan mo? Hindi naman siguro bastos yun. Ang totoo, mas gusto mo silang kausap. Ngiti ka pa ng ngiti. Samantalang ako, ni minsan, di ko nakita yung ngiting yan. Napatahimik si Cathy. Ang drama ng lalaking to. Kung hindi lang dahil sa trabaho, matagal na sana siyang umalis. Wala kang karapatang magselos. May asawa na ako. At hindi ako yung babaeng tititig sa iba. Pasensya ka na kung sa tingin mo, pangakit na agad ang ngiti. Maring sabi niya sabay talikod. Nanatiling tahimik si Liam habang pinapanood siyang palayo. Loyal si Cathy sa lalaking hindi pa niya nakikita. Samantalang siya, hindi maintindihan ang sarili. Nagsiselos ba siya? Ay, ano bang problema ko? Bulong niya sa sarili habang napapakamot sa ulo. Pagdating sa sasakyan, agad silang sinalubong ni Frederick. Binuksan nito ang pinto kay Liam, saka pumunta sa kabila para kay Cathy. Fasten your seatbelt. Tahimik lang si Cathy, inis pa rin. Napaka-unreasonable talaga ng lalaki. Ano bang iniisip nito? Na inaakit ko mga kaibigan niya? Saan kita ihahatid? Sa tren na lang. Bakit hindi sa bahay mo? Malayo, sa tren na lang. Fine. Wala nang sinabi pa si Liam. At gaya ng inaasahan, hindi pa rin sinasabi ni Cathy kung saan ito nakatira. Pagdating sa train station, agad bumaba si Cathy dala ang makeup bag at briefcase. Salamat. Tanging sabi niya. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niya si Benji na nagbabasa. Ano binabasa mo? Fundamentals of JavaScript. Sagot nito. Napakunot noo si Cathy. Hindi ba ito libro ni Nolly? Lumapit siya at sinilip. Tama nga. Pero ang nakakagulat, mukhang naiintindihan ito ni Benji. Mukhang kailangan na talaga kitang bilhan ng maraming libro pa. Matapos yun, nagbihis siya. Itinago ang perang galing kay Liam at nagsimulang magluto ng tanghalian. Habang nagluluto, tumawag siya sa ilang agency para maghanap ng tagapag-alaga kay Benji. Swerte naman, may nahanap agad siyang pwedeng magsimula bukas. Benji, bukas may makakasama ka dito habang nasa trabaho ako. Mabait siya at magluluto siya para sa'yo. Ayaw. Mabilis na sagot ni Benji. Benji, kailangan ko magtrabaho para sa atin, pero uwi pa rin ako. Hindi kita iiwan, okay? Okay. Sagot nito. Kinabukasan, dumating na ang caregiver mula sa agency. Hi, Ma'am Catherine. Ako po si Nanette. Hello po. Mabuti at Pinay ka rin pala. Opo, salamat po at Pinay rin kayo. Mas madali pong makakaramdam ng kumpiyansa. Ipinakilala niya si Benji at ipinaalala ang mga simpleng tungkulin ni Nanette. Nagpaalam na rin siya dahil pupunta siya sa bangko. Matapos sa bangko, nakatanggap siya ng text mula kay Liam. Come to Adea Villa ASAP. Nagkibit balikat si Cathy at nagtaksi na lang papunta ron. Pagdating niya sa villa, palabas na si Liam at ang team nito. Ha? Aalis na siya?
Hindi ko pa nga siya naayusan. Get in the car. CEO, saan tayo pupunta? Manila. As in sa Pilipinas? Ilang araw tayo ron? 4. Stylist kita, diba? Kasama ka. Napaisip si Kat. Paano si Benji? Napansin ni Liam ang pananahimik niya. Wala kang passport? Meron, pero maraming problema. Isa na rin si Benji. Sabi mo sa akin lahat. At bakit mo naman gagawin yon? Fine. Sagutin mo na lang to. Si Nolly ba ang asawa mong tinutukoy? Nagiba ang mukha ni Cathy. Hindi, pero si Nolly mahalaga siya. Pero wala na siya. Hindi may paliwanag ni Liam ang saya sa narinig. Hindi na niya kailangan pagselosan pa si Nolly. Pupunta tayo sa Pilipinas para makapag-meeting ako sa uncle ko. Habang naglalakbay, nag-text si Cathy kay Nanette tungkol sa pag-alis nila ng araw na yon. Ipinangako niya ang bonus pagbalik. Pagdating nila sa private airport, nabigla si Cathy. First time niyang sumakay sa private plane. Sa loob ng eroplano, halos mabulag siya sa luho. Ang tela sa mesa, rare at sobrang mahal. Isang bagay na pinagmalaki dati ni Mona, pero tablecloth lang dito. Tahimik siyang naupo. Gutom ka ba? Gusto mo nang inumin? Drinks na lang. Fred, pakikuha. Nabigla si Cathy. Alam niya ang wine na yon, isa sa pinakamahal sa mundo. Sure ka bang akong painumin mo niyan? Hindi naman ako VIP. Try it, huwag ka nang madaldal. Inis na putol ni Liam. Napapikit si Kat. Kinuha ang baso at tahimik na uminom. Ang sungit talaga ng betlog na to. Kung ito ang madalas niyang kasama, baka putian na agad siya ng buhok. Tahimik na lumingon si Liam nang lumapit si Fred at bumulong. CEO, isang suite na lang ang available sa Diamond Hotel Philippines. Sa isip ni Liam. Isa na lang? Pwede naman siguro kami magsama. Pwede bang malaman ang detalye ng suite na yon? Executive suite po. Corner room, 88 square meters. May panoramic view ng Manila Bay. May sala, study table, powder room at banyo na may bathtub at shower. Napatigal si Liam at tumingin kay Cathy. Saka kay Freddy. Okay, we'll stay in the suite. Tumango si Fred. Pero bago tuluyang umalis, napatingin kay Cathy. Sa isip ni Fred, sa dinami-dami na babae, bakit si Cathy pa? Hindi to basta-basta. Iba ang trato ni CEO sa kanya. Paglapag ng private jet sa NAIA, tahimik pa rin si Cathy habang sumusunod kay Liam palabas ng airport. Pagdating sa labas, 3 itim na sasakyan ang naghihintay. Sa gitnang sasakyan sumakay si Liam at Kat. Pagdating nila sa Diamond Hotel Philippines, nagulat si Cathy nang malamang isang suite lang palang natira. Lumapit siya kay Liam. CEO, tama ba ang dinig ko? Isang suite lang tayo titira? Yeah, may problema ba? Mas gusto ko talagang tumuloy dito tuwing may business trip. Mas kampante ako. Kung ganun, pwede naman siguro ako na sa ibang hotel na lang. Kahit mura lang, ayos lang ako. Pwede, pero sarili mong gastos yun. Hindi kasama sa budget ang kumpanyang tutuluyan mo, pagkain mo at lahat ng kailangan mo. Natahimik si Cathy. Napakagatlabi. Hindi pwedeng bawasan ang perang nakalaan para kay Benji. Ano, tuloy ka pa rin ba sa ibang hotel? Umiling si Cathy, napilitang sumang-ayon. Pagpasok sa suite, napatingin-tingin si Cathy. Malaki, moderno at kumpleto. Mas malaki pa sa apartment niya. Si Liam napangisi. Kung kinakabahan ka na kasama mo ako, don't worry. Harmless ako. Malaking suite. Pwede ka sa sofa kung ayaw mo akong katabi. Sa isip ni Kat. Sa sofa talaga ako matutulog. Ayoko tumabi sa'yo. Naku po naman. Hindi ako papayag na sirain mo ang dangal ko. Nasa sofa siya habang pinaplanong tumawag kay Nanette. Nabigo siya, walang signal ang phone. Napabuntong hininga siya. Sa isip niya, ay nakakainis talagang betlog na to. Dahil sa iyo, kailangan ko pang gumastos. Tumayo si Kat at kumatok sa kwarto ni Liam. CEO, lalabas lang sana ako, may bibilhin lang ako. 1 minuto, walang sagot. Tatalikod na sana siya. Baka tulog na si betlog ka. Anong sabi mo? Nagulat, hindi makatingin. Wala, basta, never mind. Gusto mo bang mamili? Sumabay ka na lang sa akin. Kanina pa ako kumakatok. Nakaidlip ako, magbibis lang ako, wait for me. Pagpunta sa mall,
Let's go? Napatingin sa outfit ni Liam. Okay naman, pero bakit ganyan ang suit mo? Ayoko makilala. Mas gusto ko mag-blend in. Pwede namang ako na lang. May bibilhin din ako. Sumbay ka na. Fred, ikaw ang sumama sa amin. Nagsimula na silang maglakad. Ano palang bibilhin mo? Cellphone at SIM. Kailangan ko matawagan ng kapatid ko. Dinala siya ni Liam sa isang kilalang cellphone brand. Wala akong budget sa ganyang klase. Pwede bang lumipat? I'll pay. Mamili ka na. Pero, I said choose. Ayoko na mabagal. Napapikit si Cathy. Kung utang na naman to, naku po naman. Regalo ko na lang yan, don't overthink. Napapitlag si Cathy. Tumama ang hininga nito sa leg niya. Tumayo ang balahibo niya. Pagkatapos sa cellphone store. Fred, next, women's clothing. Tahimik lang si Cathy. 15 minutes, pili ka ng mga damit habang nandito tayo. Ako ang bahala. Namili si Kat ng pajama, blouse, t-shirt at jeans. Pero nakalimutan ng underwear. Yumuko si Liam at bumulong. Wala akong nakitang underwear sa pinili mo. Hindi ba importante yon? Ay, oo nga pala, sandali lang. Napapangiti si Liam habang pinagmamasdan siya papalayo. Pagbalik sa hotel. Pagpasok sa suite, naupo lang si Cathy sa sala. Hinintay matapos maligo si Liam. Paglabas ni Liam, nakapantalon lang ito. Basa pa ang buhok, kita ang perfect abs. Napatingin si Cathy. Di na maalis ang mata. Bakit hindi ka pa naliligo? Biglang tayo tumakbo sa banyo. Sa pagmamadali, bumalik siya para kunin ang toiletries. Nabunggo ang noo sa pader. Si Liam, tawa ng tawa. Ano ba yan? Sa banyo, napansin ni Cathy na may sariling gamit si Liam. Hindi gamit hotel. Ang arte naman. Matapos maligo, tumingin siya sa malaking bathtub. Ang sarap siguro magbabad dito. Nilagyan niya ng shower gel, ini-on ang music sa bagong phone, nagsuot ng headset at nag-relax. Ay, ang sarap. Hindi na niya namalayang lumipas ang oras. Samantala, napakunot noo si Liam, tahimik sa labas. Tiningnan niya ang oras. Mahigit 1 oras na saban ni si Kat. Naligo lang ba siya o nagbabalat na ng balat? Lumapit siya sa pintuan. Cathy, tapos ka na ba? Sa loob, abalang-abala si Cathy sa pakikinig ng music habang nasa bathtub. Kaya hindi niya narinig ang katok. Kumakatok pa ulit si Liam. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Pag di ka sumagot, papasok ako. Tahimik pa rin, kinabahan siya. Baka hinimatay ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Basa ang sahig, may naligo nga. Catherine? Tawag niya ulit. Wala pa ring sagot kaya tuluyan na siyang pumasok. Sa kabilang banda, bumangon na si Kat mula sa bathtub at nagtapis. Narinig niya may tumatawag sa kanya. Si Liam ba yun? Siguro tulog pa yung betlog na yun. Bulong niya sa sarili. Paglabas niya ng shower area, tumambad sa kanya si Liam. Liam! Sigaw niya, sabay hawak sa tuwalyang halos malaglag. Nagulat si Liam. I'm sorry, akala ko na paano ka na. Loko ka? Siguro sinisilipan mo ko. Sigaw ni Kat. Hoy, dahan-dahan. Madulas. Babala ni Liam. Pero kumuha pa ulit ng bote si Kat para ibato. Sa kasamaang palad, nadulas siya. Agad siyang nasalo ni Liam sa bewang. Pero dahil madulas ang sahig, pareho silang bumagsak at dumampi ang labi niya sa labi ni Liam. Pareho silang natigilan, nanlaki ang mga mata ni Kat. Tumagal ng ilang segundo bago sila parehong gumalaw. Umangat si Kat, namumula. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Catherine, tingnan mo. Sabay turo ni Liam sa dibdib niya. Napatingin si Kat. Halos lumuwa na ang kayamanan niya. Agad niyang tinakpan ang sarili. Pasensya na. May asawa ko. Hindi ko sinasadya to. Okay lang. Wala ring mali sa ginawa ko. Nag-alala lang ako sa'yo. Di mo ako sinasagot eh. Tahimik si Kat. Masama ba siyang babae? Niloko ba niya ang asawa niya dahil nahalikan siya ni Liam? Ay nako, tama na Kat. Hindi mo sinasadya. Lumabas siya ng banyo, tahimik ang paligid. Hindi niya nakita si Liam kaya naupo siya sa sofa at nagkumot. Habang nakaupo, naalala niya ang accidental kiss. Napaubo siya at nauhaw kaya tumayo at uminom ng tubig. Napatingin siya sa labas.
Tanaw ang Manila Bay mula sa terrace, kaya lumabas siya at naupo sa sahig. Habang nakatingala sa bituin, naalala niya ang childhood friend niya. Kuya, sabi mo, kapag may shooting star, hahanapin mo ako. Pero di mo pa rin ako natagpuan. Sorry ha, di ako pinayagang lumabas noon. Napapikit siya at tila napalalim sa alaala. Ilang sandali bumukas ang ilaw. Si Liam pala, may dalang tubig. Nestorbo ba kita? Hindi, ikaw ba? Hindi rin, di lang makatulog. Ikaw? Hindi rin untok. Umupo si Liam sa tabi niya. Tinitigan siya. Nakabani pajamas at gulo ang buhok. Tahimik lang silang nagmasid sa bituin. Para mawala ang awkwardness, nagsalita si Liam. Alam mo ba kung sino ang pupuntahan natin bukas? Umiling si Kat. Tito ko, kapatid ni Papa. Alam mo ba kung sino si Papa? Muling umiling si Kat. Hindi mo malang ako kinilala? Biro ni Liam. Medyo nahiya si Kat. Ikinuwento ni Liam ang tungkol sa ama niyang Pinoy at inang Amerikana. Mas gusto ni Papa tumira dito sa Pilipinas. Hiwalay na sila? Hindi. Mas gusto lang ni Dad dito. Ah, okay. Malamig na rito. Pasok ka na't matulog. Maaga pa tayo bukas. Sinundan ito ng tingin ni Kat. Bakit kaya siya kinikwentahan nito ng personal? Nang maramdaman ng lamig, pumasok na rin si Kat. Tinawagan niya si Ate Nanette gamit ang bagong cellphone na bigay ni Liam. Hello? Ate Nanette, si Kat to. Ma'am, kausapin niyo si Sir Benji? Opo. Narinig niya ang boses ng kapatid. Kat. Benji, sorry ha. 4 na araw ako wala. May trabaho lang ako. Pero babalik ako, promise. Promise? Promise. Para makapagpagamot ka. Sundin mo lang si Ate Nanette ha. Pagkatapos makausap si Benji, kinausap naman niya si Nanette. Tiniyak niya na naipadala na ang allowance at naiwanan niya ang meal plan ni Benji. Maya-maya natulog na si Kat sa sofa. Kinaumagahan, nagising siya sa tunog ng kortina. Ay, huwag kang makulit. Antok pa ako. Bulong niya. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Liam. Bangon ka na, baka mahuli tayo. Napabangon agad si Kat. Maliligo na ako. Dali-dali siyang pumasok sa banyo. Napangiti si Liam sa pagkataranta niya. Dumating si Fred at napansin ang ngiti ni Liam. Bihira mangyari yon. Pagkaligo, nagsuot si Kat ng pink na shirt at jeans. Wala na siyang oras para ilusan si Liam. Let's go. Ha? Di mo na ako papayagang ayusan ka? Kung kaya mong bayaran tong suite, maiwan ka. Biro ni Liam. Napakamot si Kat. Wala naman siyang pambayad. Kinuha niya ang bag at cellphone at naunang lumabas. Tawang-tawa ang mga assistant ni Liam. Ngayon lang nila naintindihang espesyal talaga si Kat sa boss nila. Paglabas, sumakay silang lahat sa RV. Habang nasa biyahe, napansin ni Kat na wala na sila sa city. Papasok tayo ng bundok? Yeah, sagot ni Liam habang abala sa iPad. Tinitigan ni Kat ang tanawin. Ang ganda, tahimik, relaxing. Na-realize niyang baka kaya gusto ng ama ni Liam dito dahil sa payapang buhay. Huminto ang sasakyan. Safe for the resto pala. Let's eat muna. Malayo pa. Malayo pa? Bakit di na lang nag-shopper? Tanong ni Kat sa isip. Pagpasok nila, nandun na ang mga assistant. Umupo sila ni Liam sa isang mesa at kaagad ding na-serve ang pagkain. Humanga si Kat sa efficiency ng staff nito. Anong hinihintay mo? Di ka pa gutom? Tanong ni Liam habang nakatitig sa kanya. Tahimik na sumunod si Kat sa loob ng bahay. Napansin niyang maliit lang to, simple pero maayos at malinis ang pagkakaayos sa mga gamit. Uncle, may pasalubong ako sa inyo, sabi ni Liam habang inaabot ang isang kahon. Hulaan ko, paborito kong wine yan, di ba? Nakangiting tugon ng syuhi ni Liam. Tama kayo. Aba, kilala mo talaga ako. Iha, ano nga pala pangalan mo? Catherine po. Mabuti naman at nagkakasundo kayo ni Liam. Sa totoo lang, congratulations sa inyong dalawa. Ho? Ay, nagkakamali ho kayo ng iniisip. Hindi po. Nako, huwag ka na magpaliwanag, naiintindihan ko. Sagot nito saka dumiretso sa kusina.
Hindi na naman pinakinggan si Kat, kaya lalo siyang nasabik na makausap ito at magpaliwanag. Next time, mas mabuting manahimik ka na lang. Bakit ba ayaw mong ipaliwanag sa kanya na mali ang akala niya? Wala rin naman makikinig, sayang lang ang hininga mo. Pero, sapat na, maring putol ni Liam. Fine, pwede ba ako lumabas? Gusto ko lang magpalamig ng ulo. Paalam ni Kat. Tumango lang si Liam bilang sagot. Agad na tumalikod si Kat at lumabas ng bahay. Sa labas, bumungad sa kanyang tanawin ng maraming puno ng prutas. Malamig ang simoy ng hangin at napakasarap huminga. Nakakagaan ng loob ang paligid. Hindi na kontento si Kat na tumayo lang sa tapat ng bahay, kaya naglakad-lakad siya sa paligid. Sa di kalayuan, may nakita siyang taniman ng strawberries. Wow! Strawberries! Manghang-mangha niyang sambit. Halos lahat ng bunga ay pula na at mukhang matamis. Ang ganda rito, ang daming tanim. Napaisip tuloy siya. Pangarap ko na lang tumira sa ganitong lugar kasama si Benji. Samantala sa kusina, sumunod si Liam kay Obed upang muling subukang kumbinsin ito. Nabanggit na niya dati ang pakay niya pero tumanggi ang tiyuhin. Kaya ngayon, gusto niyang makipag-usap ng personal. Huminto si Obed nang marinig ang hiling ni Liam. Liam, alam mo namang tinalikuran ko na dati kong buhay. Tingnan mo ako ngayon, simpleng buhay lang ang pinili ko. Gusto ko lang magtanim ng gulay at prutas, mag-alaga ng manok, pato at pabo. Ayoko na ng gulo. Tahimik na buhay lang ang gusto ko gaya ng gusto ng tatay mo. Bahagyang yumuko si Liam. Naalala ko nung bata pa ako, palagi mo sinasabi na ang pagtulong sa pamilya, isang tungkulin. Ikaw ang naging inspirasyon ko. Natahimik si Obed. Tama ka, mahalaga ang pamilya. Pero hindi ko na kayang bumalik pa sa dati. Masaya na ako rito. Uncle, hindi ko naman kailangan na ikaw ang kumilos. Kailangan ko lang ang mga dating connection mo. Gusto ko lang makapasok sa negosyo sa Russia. Tahimik si Obed. Kinuha niyang wine at isang tagay ang ininom. Liam, masaya akong dinala mo ang asawa mo rito. Pero hindi ko talaga kayang tulungan ka. Mas bagay sa'yo magpatakbo ng Adea Group kaysa sa tatay mo. Kaya mo yan. Pero ako, ayoko na ng negosyo. Sige po, kung yan ang desisyon niyo, igagalang ko. Samantala, si Kat ay patuloy sa pag-explore hanggang may nakita siyang maliit na kubo. Lumapit siya at nakita ang grupo ng mga manok, pato at pabo. Sa isang sulok, may nakitang pabo na nangingitlog at hirap na hirap. Naawa si Kat. Lumuhod siya at pinanood ito ng ilang minuto. Ang sakit siguro nito. Pagkaraan ng 10 minuto, hindi pa rin nailalabas ang pabo ang itlog, kaya napagpasyahan niyang tulungan ito. Dahan-dahang hinawakan ni Kat ang kalahati ng itlog at buong lakas na hinila. Inailabas niya ang itlog, pero laking gulat niya nang biglang lumingon ang pabo at tiningnan siya na parang galit na galit. Bakit galit ka? Tinulungan lang naman kita. Biglang umalsang balahibo ng pabo. Nakaramdam si Kat ng takot kaya mabilis siyang lumabas. Hawak pa rin ang itlog. Paglabas niya, sumugod na ang pabo. Tumakbo siya pabalik ng bahay ni Obed. Sakto namang nasalubong niya si Liam. CEO, tulungan mo ako. Hinahabol ako ng turkey. Tinulungan ko lang naman siya tapos galit siya. Itinago ni Kat ang sarili sa likod ni Liam. Hawak pa rin ang itlog. Ibinigay niya ito kay Liam. Ayan ang itlog mo. Naki-CEO na. Siya nang habulin mo. Sigaw niya, pero hindi siya pinatawad ng pabo. Hinabol pa rin siya at bawat abot ay sinusundot siya sa binti. Nagtawanan ang lahat ng nasa bahay. Halos hindi na makahinga sa kakatawa si Obed at ang mga tauhan ni Liam. Ngayon lang ako natawa ng ganito simula nang tumira ako rito. Sabi ni Obed. Hingal na hingal si Kat. Please, tulungan mo naman ako. Pero ngumiti lang si Liam. Wala na siyang pakialam sa hiya. Yumakap siya sa leeg ni Liam at tinalo nito. Yakap-yakap sa katawan na parang kwala. Lahat ng nakakita ay natulala. Tinulungan ko lang naman siya. Bakit niya ako hinabol? Ano ba mali sa ginawa ko? Halos maiyak-iyak na tanong ni Kat habang nakayakap pa rin kay Liam. Makalipas ang halos 10 minuto. Natauhan din siya at dali-dali bumaba. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sa susunod kasi, huwag ka basta-bastang sumusuot sa kung saan-saan. Ayan tuloy,
Parang basang sisiw ka ngayon. Saway sa kanya ni Liam. Ngayon ko lang kasi nakita ang nangingitlog na turkey. Naawa ko kaya tinulungan ko. Wala akong idea na ikakagalit pala nila yon. Paliwanag ni Kat. Liam, wag mo namang pagalitan niyang asawa mo. Halina kayo at nakapagluto na si Aling Puring. Yaya ni Obed. Oh, itago mo yung itlog para next time alam mo nang huwag pakalamanan ng nangingitlog. Sabi ni Liam. Hay, kung alam ko lang, hindi ko na sana tinulungan yung masungit na pabo na yun. Akinis sa betlog. Pinahiya na nga ako, napagalitan pa ako. Kinahapunan, pagkatapos kumain, ayaw ni Kat na lumabas. Umupo lang siya sa balkonahe. Yakap-yakap pangunan habang pinagmamasdan ng ganda ng tanawin. Tama nga nabasa niya. Ang Baguio, tinaguri ang summer capital of the Philippines. Dahil sa malamig nitong klima at magagandang tanawin. Maya-maya binuksan niya ang cellphone at nagpatugtog ng kanta gamit ang earphones. Pagkatapos, binuksan ang laptop para mag-online. Habang naglo-loading, hinipan siya ng malamig na hangin. Masarap sana sa pakiramdam pero hindi pa rin niya malis sa isip ang kahihiyan kanina. Pagbukas ng laptop, binuksan niya ang email at may natanggap siyang video mula kay Benji. Napangiti siya. Masaya itong nagre-record ng sarili. Gumagaling na siya sa paggamit ng computer. Nag-record din siya ng video at pinadala sa kapatid. Ilang minuto lang nakatanggap na siya ng reply video. Sabi nito, mag-iingat daw siya at miss na siya. Ngumiti si Kat, nag-reply ng mensahe, saka pinatay ang laptop.